Ano po yung pinakahuling revival sa Judah? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sister Maylen Estimada. Happy birthday po sa inyo. Ang Lord po ang magpala po sa inyo. Now, yung ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol po kay King Josiah. So, si Josiah po ay anak ni Amon, na anak po ni Manasseh. Now, sino po ba si Josiah? Si Josiah po yung kumbaga kilala ng marami as the boy king, no? Isang hari na batang-bata, boy, as in nung naging hari siya ay ano lang talaga siya, bata talaga. So, tignan po natin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol po sa kanya. Josiah was 8 years old when he began to reign. So, 8 taong gulang lang. Para sa may mga anak diyan na 8 taong gulang, isipin niyo gano'n yung, edad nung naging hari si Josiah. And he reigned 31 years in Jerusalem. Ang maganda po nito, verse 2 sabi dito, "And he did what was right in the eyes of the Lord, and walked in the ways of David his father. And he did not turn aside to the right hand or to the left. For the 8th year of his reign, while he was yet a boy, he began to seek the God of David his father." So, ito pong si Josiah ay sumunod sa yapak ni David, no? Yung tandaan po natin sa Southern Kingdom, lagi pong kinukumpara yung mga king kay King David. Kasi po si King David yung pinaka-standard ng mabuting hari. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Unang-una po, Josiah rediscovered the Book of the Covenant. Si Josiah po nung pinapalinis niya yung templo na kasi gusto niyang ipa-repair, no? Pinapalinis niya, pinapaayos niya. Natagpuan nila yung Book of the Covenant. So, mula po rito sa verse 8 makikita niyo dito, no? The Book of the Law found. So, tumalon po tayo sa verse 14. So, isipin niyo po merong general cleaning, no? Sabi ni Josiah, okay, magkaroon tayo ng general cleaning. I-repair yung dapat i-repair, linisin yung dapat linisin sa templo. Now, verse 14, while they were bringing out the money that had been brought into the house of the Lord, Hilkiah the priest found the book of the law of the Lord given through Moses. So, ano po ba yung book of the law na yan? Marami pong mga theories patungkol dyan. Yung isa po ay, sabi nila, iyan daw ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. No? Yan yung book of the law na ibinigay sa pamamagitan ni Moses. Now, possible din naman na yan ay tumutukoy lang sa book of Deuteronomy or a part of the book of Deuteronomy. So sabi dito, then Hilkiah answered and said to Shaphan the secretary, I have found the book of the law in the house of the Lord. So sa pamamagitan po ni Josiah, yung kanyang initiative na linisin yung templo, i-repair yung temple, nakita po nila yung Book of the Covenant. Now, isipin niyo po, puntahan muna natin yung timeline natin, no? So, isipin niyo po si Manasseh. Si Manasseh kasi nag-introduce ng bagamat nagsisi si Manasseh nang matanda na siya, pero si Manasseh nung kabataan niya, no, majority of his life, napakasamang hari ni Manasseh. Actually, diyan nga, kumbaga, sa panahon niya nga binitawan ng Diyos, kumbaga nag-decide ang Diyos na, okay, huhusgahan ko na yung Judah, no? Kung hindi lang naging matino si Josiah, baka napaaga pa yung judgment. Pero dahil nga kay Josiah, according to the story, dahil kay Josiah, naprolong pa yung judgment, no? Umabot pa kay Zedekiah. So, sa panahon ni Manasseh, inintroduce yung on and off, no? Yung kasamaan ng Judah, minsan merong reformation, minsan i-introduce na naman yung idolatry. Pero isipin niyo magkasunod po yan, si Manasseh at si Amon parehong masama. At si Amon naman di nagsisi, no, sa kanyang mga kasalanan. Kaya yung dinatnan ni Josiah na era, yung era ng lost yung mga tao.
Yung mga tao hindi alam kung anong tama sa mali. Basta ginagawa lang nila puro idolatrous, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at marahil namamayagpag dun yung temple prostitution at marahil sa panahon ni Josiah ang daming mga Diyos-Diyosan dun sa loob ng templo, maraming mga shrines kung saan-saan na hindi dedicated sa Panginoon. So, napakalaga po na natagpuan nila yung Book of the Covenant. So, ano po ba yung Book of the Law or Book of the Covenant? Dito po nakasaad yung kasunduan ng Diyos at ng bayan ng Israel. So, yung pong rediscovery po na yan ng Book of the Covenant, nagdulot po yan ng Reformation. So, ito po yung pangalawa nating katuruan ngayong araw. Josiah began the Reformation based on God's Word. So, pag binasa niyo po rito sa verse 19, sabi po rito, "And when the king heard the words of the law, he tore his clothes." Ano po ibig sabihin nung yung ang tawag rito yung sinira mo yung sarili mong damit. Yan po ay tanda ng pagsisisi. Sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi nung pinabasa niya yung Book of the Law, naunawaan niya na makasalanan yung Judah na violator of the covenant. Binviolate nila yung kasunduan nila sa Diyos. So, sabi dito sa verse 21, "For great is the wrath of the Lord that is poured out on us." Yung puot ng Diyos talagang sabi niya, yung galit ng Diyos ibubuhos na sa atin. "Because our fathers have not kept the word of the Lord to do according to all that is written in this book." Nakita niya yung kontrata nila, yung contract, Isipin niyo social contract to, or isipin niyo kasunduan ng Diyos at ng Israel. Nakita nila puro violation yung ginawa ng bayan ng Judah or ng bayan ng Israel. So, sabi niya, "Great is the wrath of the Lord that is poured out on us." Kaya po pag tinignan niyo po rito sa verse 24, yung mga curses na kinakatakutan ng mga tao, nakasaad po yan sa Deuteronomy chapter 28. May curses and blessings doon. Kapag sumunod ka sa Diyos, you will be blessed. Kapag yung bayan ng Israel or yung bayan ng Judah ay sumuway sa Diyos, merong sumpa. Nakalista doon lahat ng mga mangyayaring sumpa. So all the curses that are written in this book, yun yung kinakatakutan ni Josiah. Kaya po sa verse 29, "Then the king sent and gathered together all the elders of Judah and Jerusalem." Pinatipon niya lahat ng mga tao, lahat ng mga leaders. At binasa nila yung Book of the Covenant. And because of that, nagkaroon ng reformation o ng pagbabago doon sa bayan ng Judah. Verse 33, sabi rito, "And Josiah took away all the abominations from all the territory that belonged to the people of Israel, and made all who were present in Israel serve the Lord their God." So lahat ng mga abominations, lahat ng mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, pinagtatanggal nila at sabi nila, "From now on, we will serve the Lord." So all his days, they did not turn away from following the Lord, the God of their fathers. So sa panahon po ni Josiah, nagkaroon po ng reformation. Nagkaroon ng pagbabago sa bayan ng Judah. Pangatlo po, Josiah fought corruption as he fearlessly obeyed God. Si Josiah po kahit nung bata pa lang siya, nilabanan niya talaga yung korupsyon, nilabanan niya yung kasamaan, nilabanan niya yung injustices, nilabanan niya yung idolatry, yung mga ayaw gawin ng ibang mga hari, siya yung gumawa. Kaya po pag tinignan niyo yung introduction sa kanya, sabi rito, "For in the 8th year of his reign, while he was yet a boy, he began to seek the God of David his father. And in 12th year, after niyang ma-discover yung Book of the Covenant, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the Asherim and the carved and the metal images." Lahat ng mga Diyos-Diyosan pinagtatanggal niya. Purge, ano po yung purge? Yung, kumbaga, pinurify niya yung Judah at ang Jerusalem sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, nakita niyo po rito pag binasa niyo po yung account na ito, talagang matinding reformation ang nangyari. And Josiah
fought corruption as he fearlessly obeyed God. Now, paano po natin ito isasabuhay, itong pinag-aaralan po natin ito? Number 1 po, acknowledge that God's word is the final authority. I-acknowledge po natin na yung salita ng Diyos, yan po yung final authority. Lahat po tayo lost. Lahat po tayo hindi natin alam kung ano yung tama at mali, kung anong dapat gawin. Yung Biblia lang talaga ang nagbibigay sa atin ng gabay. Yung Biblia lang po talaga yung authority natin. So acknowledge po natin na yung salita ng Diyos, ito ay above us. Pakita ko lang po sa inyo tong 4 types of governments. Naniniwala po tayo na yung mga individuals dinidisciple, yung mga families dinidisciple. Jesus is our Lord individually. Jesus is the Lord of the family. Jesus is the Lord of the church. Naniniwala rin tayo na Jesus is the Lord of the civil government o yung gobyerno natin. Ang problema, maraming individual nagre-rebelde sa Diyos, mga pamilya, hindi si Kristo ang sentro, mga churches, iba't ibang paniniwala, iba't ibang pananaw especially patungkol sa kaligtasan, sa ebanghelyo at sa pagkapanginoon ni Kristo. At yung civil government natin nire-reject si Jesus Christ, at sinasabing, Jesus, labas ka rito, secular kami, hindi to para sa iyo. Pero lahat po ng ito dinidisciple po natin yan. We believe that Jesus is the Lord of all. At yung Bible, yung Biblia ay applicable po sa lahat ng klase ng paggugobyerno, individual government, family government, ecclesial government, and civil government. So ito po actually pang dive deeper natin to, pero binigyan ko lang kayo ng introduction na yung Biblia, yun ang gumagabay sa 4 na klase ng paggugobyerno. Pangalawa po, read God's word and allow it to guide your life. Basahin po natin yung Biblia, mga kapatid, araw-araw. Kung naniniwala talaga tayo na salita ng Diyos yan, simple lang. Di basahin natin. Salita pala ng Diyos yan . Kung naniniwala tayo na lahat ng nakasaad dyan ay nagmula sa Diyos, unawain natin, basahin natin. Kaya po, yung mga devotions po natin, kadalasan meron tayong dive deeper, tapos meron tayong mga in-depth study ng Biblia. Kasi hindi natin gusto na mag-feel good lang tayo. Pag may binabasa ka sa Bible, you just want to feel good. Hindi yun ang goal natin. Goal natin, maintindihan talaga kung anong sinasabi ng Biblia. Maunawaan natin yung Bible. Kasi yung Bible talaga, yan ang magbibigay ng gabay sa atin. Tandaan mo, pag nagbabasa ka ng Bible, kapag sinunod mo yan, hindi ka niyan ilalayo sa Diyos. Ilalapit ka yan sa Diyos. Ilalapit ka sa tama. At ilalapit ka sa pabor ng Diyos. Pangatlo po, courageously fight against idolatry and corruption. Labanan po natin lahat ng uri ng idolatry. Yung idolatry, ito yung mga pampalit natin sa Diyos. I-reject natin lahat ng yun. At labanan natin yung corruption. Yung corruption po, kung merong 4 governments, meron ding 4 na klase ng corruption, Corruption individually, may corruption sa family, may corruption sa church, may corruption din sa civil government. Lahat ng klase ng corruption nilalabanan natin. May it be in the individual level, personal level, hanggang sa civil government. Now, para naman po sa ating discussion, how can the Bible guide individuals, families, communities, and nations? At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung 6 na tanong. What is the Book of the Covenant? Is Josiah's Reformation applicable today? Is the Philippines bound to obey God's moral law? What happens if the Philippines chooses corruption and rebellion against God? Should the Philippines be guided by the Bible? What does it mean to disciple the nations? So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your holy word as our final authority and perfect guide. Teach us to love the scriptures, to read them faithfully, and to obey them wholeheartedly. Direct our paths through your truth
and protect us from deception, compromise, and spiritual blindness. Give us courage like Josiah to stand against idolatry, corruption, and every form of evil in our generation. Strengthen us to remain faithful even when obedience is difficult. May our lives, families, churches, and nation be transformed by your word and brought under the lordship of Christ. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa kapatid natin, si Jonah, bilang partner natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.